Isang mapagpalang araw sa ating mga kapatiran na magaganda at gwapong anak ng Diyos. Meron lang akong isi-share sa inyo na isang mensahe galing sa ating mahal na Panginoong Jesus. Tayo po muna ay manalangin upang matanggap natin ang banal na salita ng ating Panginoon, naway magbigay sa atin ito ng kalinawan sa ating pangunawa. Yuko po natin ang ating mga ulot, ipikit ang mga mata. Yes, Father God, hallelujah, Father God, hallelujah, Lord Jesus Christ, hallelujah, Holy Spirit, aming Diyos Ama na makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at ng lupa. Panginoon ng aming mga ninuno na si Abraham, Isaac at si Jacob. Father God, through your only begotten Son, my Lord Jesus Christ, Panginoon, by the leading of your Holy Spirit, O God. Samahan mo po kami, Panginoon, sa aming pagsasaliksik ngayon ng iyong banal na Espiritu. Lord, I pray, nawa po ito'y magbigay po ng kalinawan sa pangunawa ng mga nakakanood nito, Panginoon. At iparamdam mo po sa kanila ang presensya ng iyong banal na Espiritu, Panginoon. Lord, tanging salita mo lamang, Panginoon, ang mamumutawi sa aking mga labi, Panginoon. At pawang katotohanan lamang, Panginoon, sa iyong banal na salita ang lalabas sa aking bibig. Lord, let your will be done in this work, Panginoon ko, Lord. Tanging kalooban mo, pangyayarihin mo sa pagkakataong ito, Panginoon. Iparamdam mo po sa mga taong nanonood ng video na ito, Lord, ang iyong presensya. Ibigay mo po sa kanila ang pangunawa sa iyong mga salita, Lord. Ikaw po ang kumilos sa kanilang buhay, Father God, in Jesus' name. Lord, magbigay po ito sa kanila ng pagbabago sa kanilang buhay, Lord. Ibigay mo po sa kanila ang kalinawan. Hipuin mo po ang kanilang mga puso. Buksan mo ang kanilang mga pag-iisip, ang kanilang pangunawa at ang kanilang mga pandinig upang mapag-unawa nila, Panginoon, ang kahalagahan ng iyong mga banal na salita, Lord. Ipinapaabot mo sa kanilang buhay, Panginoon. Magkaroon po sila ng pagbabago sa kanilang buhay, Lord, at matanggap ka nila sa kanilang buhay, Lord Jesus Christ. Nagsagayon na maligtas po sila at tanggapin ka nila sa buhay nila, Panginoon. Magkaroon po sila ng mga puso na may totoong pagsisisi, Lord, at matanggap ka nila sa kanilang buhay. At nang sa gayon, Panginoon, itatanggapin mo po sila. Pagbuksan mo po sila sa pintuan ng iyong kaharian. Panalangin ko rin po, Panginoon, na naway i-cover mo po sila ng iyong banal na dugo upang walang anumang gawa ng kaaway ang makaprosper sa kanilang buhay, ni makahipo man lamang ni sa kaduluduluhan ng hibla ng kanilang mga buhok, ni sa kaduluduluhan ng laylayan ng kanilang mga damit, Lord God, in Jesus' name. At nang walang anumang gawa ng kaaway ang makaagaw ng iyong banal na salita na itinatanim mo sa kanilang puso, Lord. And this I pray through your only Son, my Lord Jesus Christ, Panginoon, by the leading of your Holy Spirit, Lord God. In Jesus' name. Hallelujah. Amen. Okay, ngayon, babahagi ko sa inyo na salita ng Panginoon
ay papamagatan po natin ito ng Jesus is coming very soon. Ang sabi dito, ano ba talagang kailangan para magligtas ka? Ano ba talaga ang pinakakailangan para maligtas ka? So sinasabi dito sa Matthew 19, verse 16 to 24, sabi dito, may isa namang lalaking lumapit kay Jesus at nagtanong, Guro, ano pong kabutihan ang dapat kong gawin upang makamtan ko ang buhay na walang hanggan? Tinatanong niya si Lord Jesus Christ kung ano ba yung dapat niyang gawin para makamtan niya ang buhay na walang hanggan. Pag sinabi nating buhay na walang hanggan, ito yung kaharian sa langit ni Lord Jesus Christ na walang hanggan, walang katapusan. 'Di ba? So sumagot si Lord Jesus Christ. Sabi niya, bakit mo ako tinatanong kung ano ang mabuti? Iisa lang ang mabuti. Ngunit kung nais mong magkamit ng buhay na walang hanggan, sundin mo ang kautusan ng Diyos. Yun ang sabi niya. Para makamtan mo ang buhay na walang hanggan, sundin mo ang kautusan ng Diyos. Ano-ano ang kautusan na yun? Ang sabi dito sa 18, alin sa mga iyon? Tanong ng lalaki. Sumagot naman si Lord Jesus Christ. Sabi niya, huwag kang mangangalunya. Huwag kang papatay. Huwag kang magnanakaw. Huwag kang sasaksi ng walang katotohanan. Igalang mo ang iyong ama at ina at ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. 'Di ba ang linaw? Ang linaw ng inutos ni Lord. Pero lahat ng kautusan na yan, ginawa na lang dalawa. 'Di ba? Kumbaga sinomarize niya na lang sa dalawa. Tatalakayin natin yung mamaya kung ano, yung dalawang yun. So sabi niya dito sa verse 20, sabi niya, sinabi ng binata, tinupad ko na po ang lahat ng iyan. Ano pa po ba ang dapat kong gawin? Diba? So, ibig sabihin yung binatan niyan, namuhay siya ng matuwid. Diba? Kasi, yung lahat ng binanggit ni Lord Jesus Christ na nauna, huwag kang mangangalunya, huwag kang magnakaw, huwag kang pumatay, igalang mo ang iyong ama't ina, ibigin mo yung kapwa, gaya sa pag-ibig mo yung sarili. Lahat ng yun ginawa niya. Diba? Kumbaga, sinunod niya ang batas na yun ng Panginoon. So, ibig sabihin, kahit pala namuhay ka na ng matuwid, kahit pala namuhay ka na ng matuwid, di ba? Yung kabutihan na yung ginagawa mo, hindi ka na, nasunod mo lahat ng kautusan na yan. Hindi pa rin pala ito sapat para sa ikaliligtas mo. May kulang pa pala. Ano ang kulang? Ano ang kulang dun? Itong sasagutin. Itong sagot niya.
Sabi ng binata, di ba? Ano pa po ba ang dapat kong gawin? Sabi ni Lord Jesus Christ, kung ibig mong maging ganap, ipagbili mo ang lahat ng iyong ari-arian at ipamahagi sa mga mahihirap ang pinagbilhan at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Pagkatapos bumalik ka at sumunod ka sa akin. So ibig sabihin, itong binatang ito ay isang mayaman. Isang matuwid na namumuhay na isang mayaman, taong mayaman. So, in order for him na maka-enter siya sa kaharian ng Panginoon, kailangan niya munang ipagbili ang kanyang kayamanan at ipamahagi sa mga dukha. So, ibig sabihin, kahit namuhay ka pa ng matuwid, kahit lahat ng kautusan na yan ng Panginoon, sinunod mo, pero kung wala ka namang pusong matulungin, wala ka namang pusong magpagmahal, yung pagmamahal sa kapwa na nagbibigay ka, yung pagpusong mapagbigay, pusong mahabagin sa kapwa. Kung wala ka nun, hindi pa rin pala sapat para makapasok ka sa kaharian ng Panginoon. Kaya sabi ni Lord dito sa, nung pagkarinig ng binata, nung sinabi ni Lord yun, sabi niya, nalungkot yung binata. Umalis ang binata sapagkat siya'y mayaman. Yun nga, di ba? Nalungkot siya. Umalis siya, nagkibit, balikat siya. Nung narinig niya kay Lord Jesus Christ. Kasi hindi niya kaya. Hindi niya kayang ipagbili ang kanyang kayamanan para ipamahagi sa dukha. Bakit? Bakit hindi niya kaya? Kasi siguro iniisip niya, pinaghirapan ko to para makamtan ko tong buhay na to. Tapos ipagbili ko lang ng ganun-ganun lang at ipamigay sa mga dukha. Ipamigay sa mga taong hindi ko kakilala. Para ano? Para maghirap ako. Siguro ganun yung iniisip niya, kaya hindi niya kaya. Kaya sinabi ni Lord Jesus Christ dito sa verse 23, sabi niya, sinabi niya sa kanyang mga alagad, tandaan ninyo, napakahirap sa isang mayaman ang makapasok sa kaharian ng langit. Inuulit ko, mas madali pang makadaan sa butas ng karayom ang isang kamelyo kaysa makapasok sa kaharian ng Diyos ang isang mayaman. 'Di ba? Malinaw na sinasabi diyan ang habag sa kapwa, pagtulong sa mga dukha o sa mga nangangailangan. Kapatid, hindi sapat na mamuhay ka lang na matuwid. Hindi sapat na sumusunod ka lang sa mga kautusan dahil kailangan mong sundin. Dapat magkaroon ka rin ng pusong mahabagin sa kapwa. Pagtulong, kapatid. Ang pagtulong sa kapwa ay hindi lang patungkol sa pera. May 3 klase ang pagtulong sa kapwa. Una, financial. Pinakauna na yan, di ba? Financial assistance para sa mga taong nangangailangan. Pangangailangan ng mga tao, walang makain, walang maidamit, walang maayos na matirahan. Diba? Yun nga ang iniutos ni Lord Jesus Christ kay Peter, diba? 3 beses niyang tinanong si Peter. Sabi niya, Peter, do you really love me?
At sabi ni Peter, "Yes, my Lord. You know how much I love you." Diba? Nadismaya nga si Peter kasi 3 beses siyang tinanong ng ganun ni Lord Jesus Christ. Pero ano lagi ang sinasabi ni Lord Jesus Christ sa tuwing sinasagot siya ni Peter na mahal niya ang Panginoon? Sabi ni Lord Jesus Christ kay Peter, diba? "Feed my sheep." 3 times yun. So malinaw na yun ang hinihingi ng Panginoon na bilang patunay na talagang mahal natin siya. Pagtulong sa kapwa. Yun nga ang sabi niya sa Matthew, diba? Sa Matthew 25. Sabi niya doon, sa Matthew 25. Di ba meron mga tao doon, ano na yun kumbaga, end time, ang tinutukoy doon. Kasi lumapit kay Lord Jesus Christ, yung mga namuhay, yung mga matutuwid na tao, namuhay na matuwid. Meron din yung mga tao na namuhay din naman ng matuwid. Mga righteous yung ginajudge na doon ni Lord. Pero merong lumapit sa kanya na sinabi, "Lord, Lord," diba? Panginoon, Panginoon, sabi niya. Pero sabi ni Lord, "Hindi ko kayo kilala." Sabi nila, "Bakit, Panginoon? Nagpalayas kami ng mga demonyo. Nagpagaling kami ng mga may sakit sa iyong pangalan. Bakit hindi mo kami kilala?" Anong sabi ni Lord? "Sapagkat nung ako'y nagutom, hindi niyo ako pinakain. Sapagkat nung ako'y walang maidamit, hindi niyo ako dinaramtan. Sapagkat nung ako'y nagkasakit, hindi niyo ako dinalaw. Sapagkat nung ako'y nauhaw, hindi niyo ako pinainom. Sapagkat nung ako'y isang dayuhan, hindi niyo ako tinanggap sa inyo." Diba? Sabi nila, "Panginoon, kailan ka walang kinain at hindi ka namin pinakain? Kailan ka walang ininom at hindi ka namin pinainom?" Anong sabi ni Lord? "Sapagkat kung ano ang ginagawa mo sa iyong kapwa, ay siya ring ginagawa mo sa akin." Alinaw yun, kapatid. Pagtulong sa kapwa ang mas higit na hinahanap niya para sa atin, para matanggap natin ang buhay na walang hanggan sa kanyang kaharian. Nandun kasi ang puso niya talaga sa habag sa tao. Bakit nandun yung puso niya sa habag sa tao? Kasi kinahabagan niya rin tayo. Diba? Kinahabagan niya rin tayo. Yun ang unang pagtulong sa kapwa. Ito naman yung pangalawa. Kung wala ka namang kakayahan financially na makatulong sa isang tao, presence pa, kapatid. Pwede kang makatulong sa kapwa mo by your presence, simpatya sa tao. Diba? Makakatulong ka pa rin sa pagpapakita mo ng simpatya sa taong nangangailangan ng masasandalan. Nangangailangan ng balikat na maiiyakan at mapagsusumbungan ng mga problema.
or yung mga tao sa ospital na walang dumadalaw. Dalawin natin sila. Ibahagi natin ang mga salita ng Diyos sa kanila para mapalakas din natin ang kalooban nila at ma-encourage pa sila na lumaban sa buhay. At matututong tumawag sa Diyos. Makilala nila ng higit ang Panginoong Hesukristo. At matulungan natin sila na makita nilang kabutihan ng Panginoon sa buhay nila kahit pamanasa ganoong sitwasyon o kalagayan sila. Di ba mas nakaka-touch yun na tulong? Yung kumbaga sa side ng tao, wala na siyang ibang mapagsusumbungan ng problema. Sinasarili niya na lang yung pinagdadaanan niya. Wala siyang masasandalan. Napakahalaga para sa isang taong may matinding pinagdadaanan. Ang balikat mo, kapatid. Ibigay mo na tulong ang balikat mo. Hayaan mo siya na umiyak sa balikat mo. Damayan mo siya. Napakagandang tulong yun kaysa sa pinansyal. Kaya hindi mo pwedeng sabihin na wala kang maitulong sa isang tao kasi mahirap ka lang. Naghihirap ka din ng pinansyal. Hindi pwede mong sabihin yun kasi maraming paraan para makatulong ka. Ganon din sa mga taong nasa kulungan. Dalawin natin sila. Tulungan natin sila na makita ang habag at magmamahal ng Panginoon sa buhay nila. Kahit paman sa kabila ng pagiging makasalanan nila, hindi tinitignan ng Panginoon kung gaano kabigat o kalaki ng kasalanan na nagawa nila. Na nakapatay man sila, nagnakaw, nang hold up, nanggahasa ng sariling anak. Hindi tinitignan ni Lord yun, ng Panginoon yun. Bagkus ang tinitignan ng Panginoon ngayon ay kung meron ba silang pusong may pagsisisi. Pusong pagsisisi. At paano sila magkakaroon nun? Sa pagtulong natin sa kanila by sharing the gospel to lead them into true repentance. Napakahalagang tulong para sa kanila yun. Kadalasan sa atin, lalo na kapag tayong naagrabyado, may kamag-anak man tayong napatay, may kamag-anak man tayong naghahasa, matindi na yung galit natin sa tao na gumawa ng ganun, di ba? Kasi ang mata ng tao, ang tinitignan ng mata ng tao is yung physical na nagagawa ng isang tao. Kaya nakikita natin kung gaano kasama ang isang tao. Nakikita natin kung gaano ka makasalanan ang nagawa ng isang tao.
Pero hindi natin nakikita yung puso din nila. Si Lord ang nakakakita ng puso nila. Kung meron man silang pagsisisi sa puso, kaya mas kaawaan pa natin dapat sila. Yung mga nakagawa ng ganun. Mas kahabagan pa dapat natin sila. Bakit? Kasi alam natin kung saan sila mapupunta kapag sila ora-orada namatay. Diba? Diretso na sila sa impyerno. Kaya nakakaawa sila. Kasi yung ginahasa nila, yung pinatay nila, may posibilidad pa yun na hindi madidiretso sa impyerno eh. Diba? Pwede pa yun na dun sa langit. Kasi hindi natin alam, baka mabuting tao yung pinatay. Madidiretso siya sa langit. Pero yung taong pumatay, yung taong nanggahasa, kapag yan, on the spot namatay na hindi nakakapagsisi, diretso sa impyerno. So napakalaking tulong ang presensya mo, napuntahan siya, i-share yung gospel sa kanya, ipahayag sa kanya, na kahit ganun pa siya, kasama, ay pwede pa siyang patawarin ng Panginoon kung magsisi lang siya. Diba? At kung hindi mo naman kaya na gawin yung mga ganong bagay, meron ka pang choice na isa. Prayer, kapatid. Prayer, mas pinakahigit sa lahat na makapangyarihan. Ito ang pinakahigit sa lahat na maitutulong mo sa kapwa mo, kapatid. Prayer. Sobrang powerful ng prayer. Bakit? Kasi si Lord Jesus Christ mismo ang pinapagalaw natin na tumulong sa ating lahat. Lalo sa mga taong nangangailangan. Siya lang ang may kakayahan na mag-provide ng lahat-lahat. Magpagaling ng may sakit, mag-provide ng pangangailangan natin, magbago sa ating mga pag-uugali, lahat-lahat siya lang. Dahil wala tayong magagawa kung wala siya. Wala tayong kwenta kung wala siya sa buhay natin. He is everything. Lord Jesus Christ is everything. The Alpha and the Omega. Diba? At sa pamamagitan ng prayer, mapapagalaw natin ang Panginoon. Mapapakilos natin siya sa buhay ng lahat ng tao. Sabi nga ni Peter, di ba, nung may pinagaling siya na isang lumpo. Sa Acts 3, verse 6, sabi niya, di ba? Then Peter said, "Silver and gold have I none, but such I have give you in the name of Jesus Christ of Nazareth, is rise and walk." Diba? Wala siyang naitulong na kung anumang kayamanan, pero ang meron lang siya ay prayer. Diba? Pinag-pray niya yung lumpo na makalakad at dininig ni Lord Jesus Christ ang prayer ni Peter. Kaya nakalakad ulit ang lumpo. Ganun kahalaga, kapatid. Ganun kahalaga ang pagtulong sa kapwa.
Ganun pinahalagahan ni Lord. Lalo na kapag wala ka, mahirap ka na nga pero tumulong ka pa. 'Di ba? Kagaya nung isang babaeng balo na naghandog siya sa templo ng Panginoon. Isang babaeng balo at isang mayaman. Alin yung handog na mas pinahalagahan ni Lord? Yung handog ng balo. Bakit? Kasi yung handog ng mayaman, excess lang yun sa pera niya eh, yung inihandog niya. So, ano yung sakripisyo dun? Wala. Excess lang naman niya yun eh. Yung binibigay niya eh. Pero yung babaeng balo, yun na lang ang meron siya para makakain siya. Pero binigay niya pa rin. Yun ang mas may value para kay Lord. Kaya kapatid, napakahalaga ng habag sa kapwa. Kasi sabi nga ng Panginoon, yung 10 utos na iyon ni Moises sa Old Testament, ngayon sinomarize na lang yan sa 2 utos. Anong utos yun? Love God with all your mind, with all your heart, and with all your soul. Love your neighbor as you love yourself. Yun na lang yung 2 yan. Ang panghawakan mo na sundin mo. Love God. Diba? Paano mo mapapatunayan na mahal mong Panginoon? Pagtulong sa kapwa. Yun ang hinihingi niya na bilang proof na talagang mahal mo siya. At kapag nagpapakita ka ng pagtulong sa kapwa, nagbigay ka ng pagtulong sa kapwa, nagpapakita ka ng habag sa kapwa, nagpapakita na rin yun ng pagmamahal sa kapwa. Kaya ganun yung utos ni Lord. Umiikot lang sa pag-ibig, mga kapatid. Bakit? Dahil inibig niya tayo. Kung hindi niya tayo inibig, hindi siya lubos na magpapakumbaba, nagkatawang tao sa lupa para lang mamatay, para sa kaligtasan ng mga tao makasalanan. Inalipusta, dinuraan ng mukha. Halos hindi na siya magmukhang tao. Halos mabilang niya na yung ribs niya sa lahat ng sugat na tinanggap niya. Ganun siya kalubos na nagpapakumbaba para sa atin. How come ng isang king, isang Panginoon, magdusa ng ganun, tatanggapin ang ganung klaseng pagdurusa para lamang sa mga taong makasalanan na katulad nating lahat? Diba? Sobrang pagpapakumbaba. Kaya, kinahabagan tayo ng Diyos Ama dahil sa ginawa niya.
Sa sobrang kasamaan ng mga tao na nakita ng Diyos Ama, lilipulin na niya sana tayo. Pupuksain, papatayin na sana tayong lahat. Kasi nagsisi na siya eh. Nagsisi na siya, bakit pa niya nilalang ang tao? Kung magpapakasama lang din ng ganito. Di ba? Pero anong sabi ni Lord? Sabi niya, wag po muna. Nakiusap siya sa Diyos Ama. Wag po muna, Ama. Di ba? Sabi niya, bubungkalan ko muna ng lupa. Inihambing niya yun sa puno ng igos. Sabi niya, bubungkalan ko muna ng lupa, ang lupa, at lalagyan ng pataba kung baka sakaling mamunga pa. Lord Jesus Christ, give us a second chance, mga kapatid, para mamuhay na may pagmamahal sa puso, pagmamahal sa kapwa. At para maipakita natin na may pagmamahal tayo sa kapwa, tumulong ka. Marami kang pagpipilian kung anong klaseng tulong ang kaya mong ibigay sa tao. Pagmahal mo ang isang tao, mayroon kang habag. At pag mayroon kang habag, papasok ng humility. Hindi ka na makakagawa ng pagpatay, pagnanakaw. Hindi ka na makakagawa ng pangre-rape. Hindi ka na makakagawa ng pang-aapi, panlulupig, yung mga ganyan. Kasi mahal mong kapwa mo eh. Kahit hindi mo siya kilala, mahal mo siya. At kinaawaan mo siya. Dahil mahal mo siya. Love, mercy, and humility. Yun yung gusto ng Panginoon. Lahat ng sinasabi sa Bible, umiikot lang sa tatlong yan. Love, mercy, and humility. Walang pake ang Panginoon kung nakapagpagaling ka man ng may sakit, nakapagpalayas ka man ng demonyo. Walang pake ang Panginoon dyan kung wala kang pusong mahabagin. Kung wala kang pusong mahabagin sa kapwa. Dahil ang pagiging mahabagin, yun ang hinahanap ng Panginoon sa puso natin sapagkat kinahabagan niya tayo. Dahil sa habag, kaya tayo naligtas. Kaya tayo nakalaya sa pagiging makasalanan dahil sa habag. Kaya dapat din nating magkaroon ng habag sa kapwa. Kaya kapatid, kung meron ka niyan, magkakaroon ka niyan, panigurado na ang iyong buhay na walang hanggan sa langit. Dahil yun ang promise ni Lord. Yun ang sinasabi niya. Thank you, Lord. Hanggang dito na lamang ang may share ko muna sa ngayon. Thank you, Lord Jesus Christ, for the word, Lord God. Mag-pray po tayo muli bilang pagtatapos ng ating pag-share ngayon ng
salita ng Panginoon. Yes, Lord Jesus Christ. Yes, Holy Spirit. Father God, maraming salamat po, Panginoon, sa salita na inihayag mo, Panginoon, sa oras na ito, sa araw na ito, Lord. Lord, I pray, Panginoon, na sa bawat mga tao na nakakapanood ng video na ito, hipuin mo ang kanilang mga puso, Lord God, in Jesus' name. Ipatatak mo po sa kanilang mga puso. Isulat mo sa kanilang mga puso, Panginoon, ang bawat salita mo na narinig nila, na na-receive nila ngayon sa kanilang puso, Lord. At i-cover mo po ito, Panginoon, ng iyong banal na dugo upang walang anumang gawa ng kaaway ang makaanggaw nito mula sa kanilang mga puso, Lord Jesus Christ, Panginoon ko. Tulungan mo po sila, Panginoon, na magkaroon ng pusong mahabagin, pusong mapagmahal. Lord, purify their hearts as pure as your heart, Lord God, in Jesus' name. Yes, Lord. Palambutin mo po ang kanilang mga puso, singlambot ng puso mo, Panginoon. Gawin mo po ang kanilang mga puso na kinakagalitan ng mga bagay na kinakagalitan mo at mahalin ang mga minamahal mo, Panginoon, maging kaisa sa iyong puso, Lord God, in Jesus' name. Samahan mo po sila palagi sa kanilang bawat buhay, Panginoon. At panatilihin mo po, Panginoon, sa mga taong ito ang iyong kapayapaan, pangunawa, pagpapakumbaba, pagmamahal, habag, kapangyarihan, kadakilaan, at katarungan. In Jesus' name. Pagkat sa iyo po, Panginoon, ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. At pangyarihin mo po, Panginoon, ang iyong kalooban sa kanilang mga buhay, Lord God, in Jesus' name. Huwag mo po silang hayaan, Panginoon, na makagawa ng mga bagay na kalooban lamang nila. Sapagkat ang mga kalooban ng tao ay kalooban lamang sa lupa, bagkus ang iyong kalooban, Lord God, ay kalooban sa langit. Yes, Lord. Pagkalooban mo po sila ng iyong banal na Espiritu, Panginoon, at huwag mo pong itong iwalay sa kanila, maging sa kanilang pagtulong, Lord God, in Jesus' name. Padalahan mo po sila palagi ng iyong angel warrior, Panginoon, upang ito po ang makikipag-battle para sa kanila spiritually, at padalahan mo po sila, Panginoon, ng iyong messenger angel, Panginoon, upang ito po ang magbibigay kasagutan sa kanilang mga panalangin, Panginoon. Yes, Lord. At i-cover mo po sila palagi ng iyong banal na dugo upang walang anumang gawa ng kaaway ang makaprosper sa kanilang buhay, Lord. Take them away from any temptation, O God, in Jesus' name. And this all I pray, Panginoon, sa pamamagitan po ng iyong bugtong na anak na aking Panginoong Hesukristo, by the leading of your Holy Spirit, O God. Hallelujah. I love you, Father God. We love you, Lord Jesus Christ. We love you, Holy Spirit. Yes, Lord Jesus. Hallelujah. Amen and amen. Thank you. Maraming salamat po sa nakikiisa sa aking pagbabahagi ng salita ng Panginoon. Naway na bless po kayo sa mga Word of God, sa mga binibitawang salita ngayon ng banal na Espiritu ng Panginoon. Sa Kanya po nanggaling ang lahat ng salita ng ito.
nilagay niya lang po ito sa aking bibig, pinakain niya lang po ito sa aking bibig upang ito po ang mailabas po sa inyo, para sa inyo. Ginamit niya lang po ako para maging instrumento upang ipahayag ang kanyang mga gustong sasabihin sa inyo. The Lord will bless you and keep you forever. God bless your heart. God bless your soul. Hallelujah.